Samantala, dumako naman tayo sa NDRRMC para alamin ang update kaugnay pa rin ng pananalasa ng Bagyong Goryo sa ilang bahagi ng ating bansa. Naroon ang aming kasamang si Aya Makalma na mag-uulat ng live. Magandang hapon sa iyo, Aya. Magandang hapon sa iyo, Princess. 7 na ang naitalang patay ng National Disaster Risk Reduction and Management Council matapos manalasa ng ilang araw Bagyong Goryo sa ating bansa. Ayon kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, tumaob ang isang bangka sa Concepcion, Iloilo at halos mga menor de edad ang mga naitalang namatay sa tumaob na bangka. Kinilala ang mga nasawi na sina Redan Rico, edad 2 years old, Justin Rico, 4 years old, Oriac Rico, 72 years old, Rachel Rico, 6 years old, Hans Christopher Cañete, 1 month old, Paulo Cañete, 10 years old at Jania Cañete, 8 years old, habang 4 ang sugatan at 8 ang na-rescue ng mga otoridad. Ayon sa report, June 29 ng hapon nangyari ang insidente. Galing sa fiesta sa Barangay Salvacion ang grupo na patungo lamang sa kalapit na Barangay Tambalisa para umuwi at ito ay may layong 1.5 nautical miles lamang. Ayon sa report, maaliwalas ang panahon ng sila ay naglayag at 30 minuto pa lang sila naglalayag at doon na sila sinalubong ng mga malalakas na alon at ito ang dahilan ng pagkataob nga ng bangka. Kaagad naman lumangoy ang kapitan ng bangka patungo nga sa Pampang upang humingi siya ng saklolo sa mga otoridad. Sa ngayon ay hindi pa masabi ng mga otoridad kung sino ang dapat managot sa aksidente. Gayon ang buong Iloilo ay nasa ilalim ng signal number 1 noong araw ng Sabado. Samantala, umaabot 1,592 katao o 780 na pamilya ang apektado ng pananalasa ng Bagyong Goryo sa bansa. Ang pinakamalaking naitalang apektado ay ang Bicol Region o Region 5 na umabot sa 2,038 na katao ang apektado. Sa Eastern Visayas ay umabot sa 1,500 at Mimaropa umabot lang sa 54 na katao ang apektado. Narito ang bahagi ng aming panayam kay Undersecretary Eduardo Del Rosario, ang Executive Director ng NDRRMC. This morning na i-report. So we had 7 dead and 8 survivors. Tapos explain din sir yung bakit late dumating, anong nangyari? Kasi itong lugar na ito, isolated, and then nanggaling sa isang maliit na barangay, papunta sa kapitbahay na barangay to attend a barangay fiesta on June 28. Pabalik na noong June 29 when the accident happened. And we can say na yung mga namatay karamihan bata, 2.5 years old, meron nga 1 month old. So ibig sabihin, when the group traveled from one barangay to another, wala silang napipili na panganib. Princess, sa ngayon nga inaalam pa rin ng mga otoridad kung ano nga ang posibleng or kung sino mananagot dito sa insidente na ito at kung ang kapitan ng barko ba ang kailangan managot dito dahil nga posibleng nga tinitignan ng mga otoridad na overloaded nga ang bangka. Ang isa din sa rason kung bakit tumaob ang bangka dahil 15 ang mga pasahero nito noong araw na yon. Princess, yan ang pinaka-latest update mula dito sa NDRRMC.